Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Pinas Viral News. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Ito ang nakakagulat, viral at trending ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang ano nga ba talaga ang nangyari sa Queen of all media na walang iba kundi si Kris Aquino. Ito ang naging Hanggang ngayon mga kaibigan, wala siyang paramdam. Kamusta na kaya talaga to? tanong ng marami sa ating mga kababayan matapos ang di umano'y lumabas na bali-balitang na mamaalam na daw di umano ang nasabing aktres. Ating matatandaan kamakailan lamang na Ito mga kaibigan, hindi ko pinapatotohanan yung mga sinasabi, yung mga pinapanood natin dito. Tayo nagbibigay lang tayo ng reaksyon at komento kung ano man ang pinapanood natin mga balita ngayon. naglabas ng kanyang health update ang Queen of all media kung Grabe yung pinitigas sa akin ng mga kaibigan, Parang magkasimpeta sila ni Kim Chu. saan sa kanya umanong sinabi na kailangan na niya magtungo sa bansang Amerika para di umano ipagamot ang kanyang malubhang karamdaman. Marami sa ating mga kababayan ngayon ang nagsasabi na nagbabayad na daw di umano si Kris Aquino sa kasalanan ng kanyang mga magulang. Kasabay ng pagdating ng Divine Justice na pinakahihintay ng pamilyang Marcos. Kris Aquino sinisimulan ng mamaalam di umano sa kanyang mga anak sa patuloy na paglala ng kanyang karamdaman. Pero bago ang lahat mga kababayan, kung bago ka pa lamang sa channel, Sa lahat ng hindi pa nakasubscribe mga kaibigan kay Pinas Viral News, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. namin ay huwag kalimutang mag-subscribe at pakiclick na din ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At yun na nga mga kababayan, viral at trending ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balitang kung ang Marcos ang masama, bakit ang mga Aquino ang kinarma? Ito ang naging matinding tanong ng mga batikang political vloggers sa mga natitirang dilawan. Kasunod ng paglitaw ng ilang mga litrato ng binansagang Queen of all media na walang iba kundi si Kris Aquino, kung saan ay makikitang halos butot balat na lamang ito. Sa isang Instagram post ay namaalam si Kris sa lahat ng kanyang masugid na tagasunod na higit na lalo na sa kanyang mga anak. Matapos na naging tweet ni Kris Aquino ay naglabas din ng kanyang hinaing at komento ang isang matalinong netizen na mga bagay na maaaring nakaepekto sa naturang aktres sa pagtuloy ng paglala ng kalagayan nito. Matatandaan kamakailan lamang na naging viral ngayon sa mundo ng social media ang nasabing larawan ng Queen of social media na kitang-kita ang pagbagsak ng kanyang katawan at pagbaba ng timbang nito na i-share nito sa publiko sa pamamagitan ng kanyang Instagram post. Matapos lamang ang ilang oras matapos i-post ni Kris Aquino ang kanyang Instagram na nasabing picture ay umani ito ng samut-saring komento sa mundo ng social media. Dahil nga di umano naging balita ito ay ilan sa ating mga kababayan ngayon ang nagsasabi na marahil ito na nga raw ang kabayaran sa lahat ng kasalanan ng kanyang pamilya at ginawa di umano nito sa mga tao sila pa ang nanungkulan sa palasyo. Ilan din sa marami sa ating mga kababayan at maging sa mga LA celebrity na nagbigay ng dasal para sa mabilis na ikagagaling ng Queen of social media. Ngunit mas marami pa rin ang mga kababayan ang tila na antig sa naging panawagan ng bagong Pangulo ng Republika ng Pilipinas na walang iba kundi si President Bongbong Marcos. Dahil sa kabila ng alitan ng kanilang pamilya at mga taga-suporta ay mas pinili di umano nitong manawagan sa marami sa kanyang mga supporters na ipagdasal pa rin si Kris Aquino para alang-alang sa kanyang pamilya at anak at sa mga kaibigan na nag-aalala sa kanya. Nang lumabas ang balitang ito ay umani agad ng samut-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang napigilan ang kanilang sarili na maglabas ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. Sa naging komento na ito ng marami sa ating mga kababayan ay kumpirmadong marami nga sa kanilang sumang-ayon sa nasabing komento ng isa sa mga loyal BBM supporters na na-impluwensya ng Pangulo na ipagdasal si Kris Aquino
ano man ang nakaraan ng kanilang pamilya. Dahil nga di umano sa naging balitang ito ay bumilib lalo ng marami sa ating mga kababayan nang dahil sa kabilang at kaliwat kanan na paninira ng ilang pamilya ni Chris Aquino sa pamilya ng bagong Pangulo ng Republika ng Pilipinas na walang iba kundi si Pangulong Bongbong Marcos ay hindi di umano ito gawang balikan o gantihan ng ilang masakit na salita ang angkan ng mga Aquino matapos ang samot-saring akusasyon at pambibintang sa pamilyang Marcos. Gayunpaman ay dasal pa rin ang gustong ipaabot ng marami sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa mga loyal solidong tagahanga ng bagong Pangulo ng Republika ng Pilipinas na walang iba na si BBM. Maging ang kanilang pamilya at kung ano man ang sakit ni Chris Aquino, dalangin ang ipagdarasal daw di umano nila ang mabilis na pagaling nito alang-alang sa kaniyang pamilya. Dagdag pa di umano nila na hindi di umano sila nagsisisi sa kanilang ginawang pagsuporta at pagbuto kay Pangulong Bongbong Marcos noong nagdaang eleksyon kasi kitang-kita naman daw ang lahat ng ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos ngayon na walang siyang ibang hangad kundi gawing mayamang muli ang ating mahal na bayan. Talagang kanyang tinutupad ang huling habili ng kanyang yumaong ama na si former President Edrilyn Marcos Sr. na make the Philippine great again. Okay, eto na guys. 16 mga kutsero ang nahulihan. Nabisto na merong recruitment ng CPP, NPA, NDF sa loob mismo ng mga paaralan. My goodness. Ito na. Ito na yung mga kaibigan yung pagkikidnap daw ni Franz Castro, mga kaibigan. Kaya natin yung balita. Medyo nag-change topic siya rito, mga kaibigan, ano? September 5, kahapon po ito. Pero yun, tuloy pa rin natin kasi may mga nag-react ngayong araw na to. DepEd insists information on alleged NPA recruitment in 16 schools has basis. God, nakakatakot naman to. 16 talaga na schools nagre-recruit ng NPA? Legit, mga kaibigan, NPA talaga si Castro. Information on Metro Manila schools pa. On Metro Manila schools allegedly engaged in New People's Army recruitment has basis and has vetted by the country's intelligence agency. The DepEd insisted on Tuesday, kahapon ho ito. Pero pag-usapan natin yun. Okay na ba nangyari daw? Sa Senate hearing tungkol sa budget ng ating Vice President, sinabi ni Yusek Michael Powa that there is NPA recruitment in 16 schools in the National Capital Region to justify the DepEd's 150 million confidential fund request for the next year. Oh my God. Nakakatakot. Vice President and Education Secretary Sara Duterte has said that there is a need for confidential funds in the DepEd because basic education is intertwined with national security. Totoo naman. Totoo naman, mga kotsero. Lalo na kung ang usapan natin dito ay yung mga bata ang nire-recruit. Tapos na. At yun nga po, mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli, ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.